Wanwan, nagustuhan mo ba ang sorpresa? Gongyan, ano ang ginagawa mo dito? Akala ko nakalimutan mo na ako. Bakit mo kinalimutan ang pangako natin? Kuya Gongyan. Sa hinaharap, ikaw lang ang pakakasalan ko. Sa hinaharap, sinanwan lang ang pakakasalan ko. Sumpaan tayo. Umalis ka na. Bilisan mo. Wanwan, sabihin mo sa akin kapag nakapagbihis ka na ng damit pangkasal. Nababaliw ka ba? Ayaw mong makipag-usap. CJ, halikan mo ako. Alam mo ang ugali ko. Gongyan, alam mo rin ang ugali ko. Wanwan, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Nabangga ko lang ang upuan. Kung kailangan mo ng tulong, tawagin mo ako. Ano ba ang iniisip niya? Gusto pa niyang tulungan kang magsuot ng damit pangkasal. Eh ano naman? Hindi pa napawalang bisa ang kasunduan natin noon, hindi niya dapat hawakan ka. Kahit kailanman. Huli na, nakipagtalik na ako sa kanya. Ikaw. Ayos lang, ang una mo ay akin pa rin. Hiwalay na tayo, mas mabuti na lumayo ka sa akin. Kung hindi, sa susunod, hindi na dito tatama. Nanwan, gusto mong mag-asawa ulit. Maliban na lang kung patay na ako. Wanwan, hindi ka pa ba tapos? Tapos na ako, pero hindi bagay ang sukat. Susubukan ko ng iba. Sige. Ang aming Wanwan. Ang pinakamagandang nobya sa buong mundo. Masama ang balita. Biglang nagkasakit si Bosnan. Delikado ang kalagayan. Tatay, Uminom ka muna ng gamot. Ang ina mo, si Kinyuy, siya. Dito, hahanapin ko si Tita Kim. huwag kang lalapit. Gongyan. Ikaw din ang pumalit sa gamot ng tatay ko, di ba? Gongyan, noon, ikaw ang pumatay sa tatay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit naging gulay ang nanay ko. Kung manggugulo ka pa sa buhay ko, papatayin kita. Nanay, bumalik si Gongyan pero huwag kang mag-alala. Hindi ko talaga siya patatawarin. Gigi, Ikaw ba ang bumili ng bulaklak na ito? hindi, may nagpadala kagabi. Sinabi rin niya sa akin, ang ibig sabihin ng bulaklak na ito ay sorry. Ano ang itsura niya? Gaano siya katangkad? Gapo siya, pero medyo kakaiba. MS Nan, saan ka pupunta? Magtatapon ng basura.
ang galit mo sa akin. Gusto ko rin magising na si Antikin. Para hindi ka na magpatuloy mag-akala sa akin. Hindi ba sumasakit ang konsensya mo sa pagsasabi ng mga hindi totoo? Tama ka. Ang konsensya mo, kinain na ng aso. Gongyan, bitawan mo ako. Gongyan, ano ba? Bitawan mo ako. Gu Huiyuan. MS Nan, ang ganda ng singsing mo sa hintuturo. Pareho kami ng best friend ko. Maganda nga. Parang may ganitong singsing din si Wanwan. Hindi, impossible si Wanwan. Nakita ba niya tayo? Gusto kong makita niya. Sumigaw ka pa ng malakas. Lalo kang nakakasuka. Ganito ba siya kahalaga sa'yo? Siya ang aking nobyo, ang taong mahal ko. Paano naman ako? Ikaw ang pumatay sa mga magulang ko. Gongyan, mula nang saktan mo ang mga magulang ko. Tapos na tayo. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Nang pumunta ako sa balkonahe, Hoy, Wanwan, nasaan ka na? nasa baba lang ako magtatapo ng basura. Babalik na ako. Wanwan, hindi lang kita kukunin muli. Hahanapin ko rin ang tunay na pumatay sa mga magulang mo. Huaiyuan, ano ang tinitingnan mo? Wala. Halika, kumain tayo. Siguro hindi niya nakita. Wanwan, kakaiba itong singsing mo. Regalo lang ni Weiwei, pangkaraniwan lang. Walang kakaiba. Huwag kang gagalaw. Bakit ka nasugatan? Kukuha ako ng gamot sa doktor. Huwag na. Halika, papahiran kita ng gamot. CJ. Kamakailang pagpalit ng panahon, hindi ka naman sumunod sa paggamit ng ointment. Okay lang, gagaling din ako mamaya. Wanwan, ililigtas kita, sigurado. Wanwan. Pasensya na dahil sa akin. Kaya mo iniwan ang pangarap mong maging pintor. Tang, sabi ko na wag ka nang magilty tungkol dito. Huwag mo nang banggitin ulit. Si Guhayuan ay napakabuting tao. Ang usapin namin ni Gongyan, hindi dapat madamay siya. Kumusta, Boss Nan? Ah, manager. Ito ba ang sorpresa niyang Master Gu para sa'yo? Ang romantic. Hindi, ang nagbibigay lang ng crushed ice blue ay siya. Ang ganda, pero bakit mo ako binigyan ng crushed ice blue? Karaniwang lalaki, hindi ba red roses ang binibigay? Lahat nagbibigay ng red roses, ayoko magpakatulad sa kanila. Napaka-corny, ako, crushed ice blue lang ang ibibigay ko sa'yo, at saka. Ito ay sumasagisag sa dalisay nating pagmamahalan. Itapon mo ang bulaklak.
Okay lang kung itapon ang bulaklak. Patuloy kang makakatanggap ng bulaklak hanggang kanselahin mo ang kasal. Gongyan, talagang hindi ka tumitigil. Alas 5 ng hapon, rooftop ng Lidge Hotel, naghihintay ako. Ang Violet Mignon dito, siguradong magugustuhan mo. Tikman mo na. Anong nangyari ngayon, 1-1? Kusa mo pa akong inimbita sa candlelight dinner. Ngayon, talagang may ipapagawa ako sa'yo. Ito ay, Ito ang medical records ng nanay ko sa loob ng 1 taon. Idinagdag na kita bilang emergency contact. Kapag may nangyari sa nanay ko, ikaw ang kukontakin ng ospital. Bilang magiging manugang, dapat mong gampanan ito. Huyuan. Hindi ako sigurado kung ano ang mangyayari mamayang gabi. Ipagkakatiwala ko sa'yo si nanay, kampante ako. 1-1. May problema ba? Wala, importante sa akin si nanay. Napaka-importante. Sedge, akin muna itong records. Busog na ako, uuwi na ako para magpahinga. Waiter, bill sir, may nagbayad na po. Ako ang magbabayad nitong farewell dinner. Sino ang nagbayad? Si Weiwei, nag-message lang sa akin kanina. Kumakain siya kasama ng kaibigan, kaya siya na ang nagbayad. Nababaliw ka na ba? Sinabi ko na sa kanya na hindi na siya dapat humawak sa'yo, ngunit parang hangin lang sa tenga ang sinabi ko. Inimbitahan mo ako dito sa lugar kung saan nahulog si Tita Kin para lang patayin ako. Kapag ikaw na ang nawala, magkakaroon na ng katahimikan sa buhay ko. Kung patayin mo ako, hindi mo kailangan ng kutsilyo. Itulak mo na lang ako. Kapag ihanda na ako ng suicide note, hinihintay ko na lang na kunin mo ang buhay ko. Itulak mo na ako, sabihin mo na lang na nagpakamatay ako. Kung hindi ka pa rin masiyahan. Halika. Unahin mo na akong sakalin. Tapos itulak mo ako. Bilisan mo. Sana kahit hindi kami magkasama sa buhay, magkasama kami sa kamatayan. Gongyan at Nanwan. Walang break-up, kamatayan lang ang maghihiwalay sa amin. Gongyan, tapusin na natin ito. Ako na ang magtatapos nito. Patayin mo siya. Hindi ba gusto mo akong patayin? Ituloy mo, kapag ako'y namatay, wala nang makakaabala. Sa'yo at kay Guhuayuan. Hoy, 1-1, tumawag ang ospital. May nangyari raw kay Mommy. 1 taon na siyang nasa koma. Ngayon nakakapagbukas na siya ng mata. Ibig sabihin malapit na siyang magising. Mas mabuti kung nasa tabi mo siya. At kwentuhan mo siya ng magagandang alaala. Malaking tulong iyon para magising siya. Hanggang kailan kayo maglalandian sa ibaba? 1-1, makakatulog ka ba ngayong gabi? Kailangan mo ba ng kasama? hindi na, may meeting ka pa bukas. Uuwi na muna ako. Nakakainis.
Mukhang talagang gusto mong magsama tayong mamatay ngayong gabi. Pero ang tanga mo. Isasalin mo pa ang lahat ng pera mo. Kay Gu Huaiyuan. Kung kaya niyang agawin ang kasintahan ng kaibigan niya, anong klaseng tao ba yon? Huwag kang magsalita ng ganyan. Siya ang kasama ko sa pinakamalalang panahon ng buhay ko. Normal lang na magkaroon ako ng nararamdaman para sa kanya. Ipapakita ko sa'yo. Ang tunay na mukha ni Gu Huaiyuan. Kanina gusto mo akong patayin, di ba? Halika, ituloy mo. Hindi ko siya pwedeng patayin ngayon, magigising na si Mama. Hindi ko dapat marumihan ang kamay ko. Hoy, pulis ba ito? Gusto ko magreklamo. May tao dito na pumasok na walang paalam. Mahal, pasensya na. Kukunin ko lang ang kumot, alis na ako at matutulog na sa labas. Huwag ka nang magalit. Huwag na kayong mag-away ng mga mag-asawa at tumawag ng pulis ng basta-basta. Ang kapal talaga ng mukha mo. Sa paghahabol ng asawa, anong mukha pa ang kailangan? Gungyan, ayaw na kita, pero parang dikit-dikit ka pa rin sa akin. Hindi mo ba nararamdamang kawawa ka? Kawawa nga talaga ako. Naiwanan ako ng asawa ko, paano hindi ako kawawa, kaya? Wan. Alam kong hindi ka makatulog dahil sa nanay mo. Kaya ka tumawag sa akin. Wala lang, nagkamali lang ako ng pindot. 1-1. Sabihin mo sa kanya na ikansela ang kasal. Mas gugustuhin mo pang itapon ang cellphone mo kaysa ikansela ang kasal. Pakakasalan ko talaga si Gu Huaiyuan. Kahit mamatay, hindi ako sasama sa iyo. 1-1, pinilit mo ako. Maaga pa, matulog ka muna ulit. May sakit ka talaga. May sakit nga talaga ako. Ikaw ang gamot ko. Ayaw ko nang matulog. Maghanap tayo ng ibang gawin. Gusto kong umihi. Bubuhatin kita. Ako na lang. Lumabas ka. Hanggat hindi mo kinakansela ang kasal mo kay Gu Huaiyuan. Huwag kang umasa na iwanan kita. Ikaw. Ikaw, umikot ka. Bukas na ang kasal, kailangan kong makahanap ng paraan para makatakas. Mag-isip-isip ka sa pag-aayuno, huwag mong kalimutan. May low blood sugar ka. Ilapag mo ang kutsara, kakain ako ng mag-isa. Pakainin kita. Pangako ko sa iyo, hindi ako pupunta sa kasal bukas, patawarin mo na ako. Bakit ko dapat paniwalaan yon? Tama ka noon. Mahal pa rin kita. Kalasin mo ito. 1-1. Kahit na ito ay bitag mo. Gusto kong pumasok.
Magluto ka ng tanghalian, namimiss ko ang luto mo. Sige, susundin ko lahat. Talagang hindi mo kailangan ng tulong ko. Hindi na, ilabas mo na lang ito. Gongyan, pinilit mo ako. Bakit hindi pa siya dumadating? Baka may naantala lang, hintayin natin. Ano pa ba ang mas mahalaga kaysa kasal? Nga. Kung hindi, ikansela muna natin ang kasal. Bago pa dumating ang mga bisita. Hindi pwedeng basta-basta na lang ikansela ang kasal. Alam kong maganda ang samahan ninyong dalawa, pero hindi namin kayang mapahiya. Naniniwala akong dating si Wanwan. Tingnan mo ang anak mong ito, Suwail. Mga ginang at ginoo, bigyan natin ng mainit na palakpakan ang ating ikakasal. Ang ganda. Siya ba si Chang? Paumanhin sa lahat, nahuli ako. Palitan na ng singsal ang magkasintahan. Guwayuan, maglakas loob kang pakasalan ang babae ko. Sa susunod na taon, anibersaryo ng kamatayan mo yan. Kung gagalawin mo siya, patayin mo muna ako. May mga palatandaan na gumigising na si Tita Kim. Kaya mo bang mamatay? Gongyan, ikaw ang pinakamalaking suspek sa pagpatay sa mga magulang niya. Hindi maaring magkasama si Wanwan at ikaw. Bitawan mo. Huayuan, okay ka lang ba? Ano man ang mangyari, makikipagkasal ako kay Huayuan ngayong araw. Hindi kayo pwedeng ikasal. Ginoong Gong, tutuparin ko ang pangako ko sa'yo. Xiaowan, pesensya na. Kami sa pamilya Gu ay atras sa kasal. Tatay, anong sinasabi mo? Nagmamahalan kami ni Wanwan. Huwag mo kaming paghiwalayin. Magkano ba ang halaga ng pag-ibig? Alam mo ba kung sino na ngayon si Ginoong Gong? Siya ang bagong pasok sa top 50 global at pinuno ng GN Group sa ibang bansa. Sabi nila, ang GN Group ay nasa likod ng pamilyang Filler. Isang misteryosong pamilyang nagmumonopolyo sa pananalapi at langis sa bansa. Paano nakakonekta si Gongyan sa ganoong makapangyarihang pamilya? Kahit gaano siya kalakas, hindi na dapat paghiwalayin ang magkasintahan. Sabi nila, magandang dati sila Wanwan. At muntik na silang ikasal. Iano naman, ang kasal ay pagitan ko at ni Wanwan. Suel, siya pa rin ang pinakamalaking investor ng kumpanya natin. Atay, halika, sumama ka sa opisina. Halika, Wanwan. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Siguradong pakakasalan kita, Wanwan. Wanwan. Ang ikakasal mo, ako lang. Kahit mamatay ako, hindi kita pakakasalan. Bitawan mo ako. Hayaan mo akong umalis. Kumalma ka, huwag mong saktan ang sarili mo. Sinira mo na ang kasal ko, bakit ayaw mo pa akong bitawan? CJ,
Nanwan, sa loob ng isang araw. Babalik ka sa akin. MS Nan, yung hinahanap natin. Yung neurosurgeon, bigla siyang pumayag ngayon. Na tumulong sa paggamot ng nanay mo. Pero ang kondisyon, kailangan pumayag si Emargong. Pwede bang ibang kondisyon? Hindi yata. Bukod kay Gongyan. Wala nang makakapagpahintulot kay Professor Lee. Basta magising ang nanay ko, mas mahalaga yun kaysa lahat. Hindi mo ba sinabi na ayaw mo akong makita? Lahat ng gusto mo ibibigay ko, basta tulungan mo ang nanay ko. Ito ba ang tinuro sa'yo? Ni Gu Huaiyuan, ang paglalambing. Sapat na ba ang siniseridad ko? Paano mo napapayag si Professor Lee? Gusto mo akong lokohin? Hindi, nagtataka lang ako. Nag-alok ako ng malaking halaga. Hindi siya pumayag. Paano mo siya napapayag? Gusto mong malaman? Halikan mo ako. Tingin ka sa taas. Sutil, Kailan darating si Professor Lee? basta mapasaya mo ako. Darating si Professor Lee kahit kailan. Samahan mo ako sa isang lugar. Bukas, isusundo ko si Professor Lee. Saan ba talaga tayo pupunta? Sorpresa. Baka naman takot ako. Ano nang hinihintay mo? Tayo lang dalawa. Baka naman gagahasain kita tapos itatapon sa gubat. Natatakot lang ako, baka ikaw ang mauna kong patayin. Wala pang maglilibing sa iyo. Akala ko ba ayaw mo sa akin? Gaano pa ba katagal ang lalakarin? Ayan. Ayoko. Gusto kong buhatin mo ako parang prinsesa. Tandaan mo, ganyan lagi ang buhat sa akin. Paborito ko ang buhat na prinsesa. Basta gusto mo, pwede kitang yakapin habang buhay. Tara, Ibaba mo ako, kaya ko namang maglakad. dito ka lang sa likod ko. Sige. Palasyo. Wanwan, Huwag kang kikilos. Galawin mo ako. Papatayin ko siya. huwag kang padalos-dalos. Sedge, tumalon ka mula dito. Bangin ito, siguradong mamamatay ka kung tumalon. Ikaw o siya ang mamamatay,
Pumili ka. Paano ko masisiguro? May profesionalismo naman ako. At saka, ang kliyente ko, buhay mo ang gusto. Gongyan, huwag mong pakinggan. Tumalon ka na. Huwag kang tumalon. Gongyan. Gongyan, gumising ka. Gongyan. Lahat ng dugong ito kay Gongyan ba? Gongyan, Gongyan, gumising ka. Gongyan. Tandaan mo. Walang sinuman ang karapat-dapat na isakripisyo mo ang buhay mo. Gongyan, kamusta ka? Uwi na tayo. Pasensya na. Hindi na kita masasamahan manood ng Leonid Meteor Shower. Pasensya na. Gongyan. mali ang weather forecast. Sabi ngayong gabi raw. Leonid Meteor Shower. Okay lang, sa susunod na pag-propose ko, sasamahan kita. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sino bang nagpo-propose ng 2 beses? Sige, mali ako, mahal kong asawa. Sino bang asawa mo? Hindi pa tayo ikinasal. Gumising ka. Yun pala, wala siyang kasamang bodyguard. Para lang masamahan ako sa bundok para manood ng meteor shower. Paano kita mapupuot sa ganito? Gongyan. Tulungan nyo si Boss Gong. Gongyan, Gongyan. Nasaan si Gongyan? Hahanapin ko siya. Ikaw ang anak ni Kinyuy, si Nanwan, di ba? Ikaw ba si Professor Lee? Mabuti naman, siguradong gagaling na ang nanay ko. Detalyadong sinuri namin ang kalagayan ng pasyente. Nitong mga nakaraang araw, mas madalas na siyang nagbubukas ng mata. At kasabay ng aming mga treatment, naniniwala akong malapit na siyang gumising. Salamat, Professor Lee. Ang bayad sa paggamot. Ay agad kong babayaran. Hindi na kailangan, Ginoong Gong. Sapat na ang ibinigay niyang kabayaran. Ngunit ang pinakatumatak sa akin ay ang kanyang sinseridad. Ginoong Gong, 3 araw ka nang nakaluhod. Bakit ta? Ang mga naghihintay ng paggamot ng aming profesor, hanggang susunod na taon na ang pila. Limitado ang enerhiya ng profesor. Umuwi ka na. Magluluhod ako hanggang sa... Professor, Binata. Nahikayat ako ng iyong sinseridad. Pwede kong tanggapin na gamutin ang biyenan mo, ngunit, kailangan mong tanggapin ang isang kondisyon ko. sabihin mo, kahit anong kondisyon ay tatanggapin ko. Basta maligtas ang biyenan ko. Kailangan mong mag-alaga ng mga pasyente dito sa loob ng 1 taon. At tumulong sa pagkuha ng mga halamang gamot sa bundok. Napakahirap. Pwede mo bang gawin? Basta maligtas ang biyenan ko. Kaya ko lahat. Binibining nan, hindi pa ako nakakita ng lalaking ganito, kahigpit sa sarili. At ganito karomantiko. Mahal na mahal ka niya talaga. Binibining nan, pinapadala ako ni Ginong Gong para magala. Nasaan si Gongyan? Dalhin mo ako sa kanya. Umalis ka. Binibining nan,
Ayaw ni Ginoonggong na gamutin ang sugat. Lumabas ka muna. Ang mga male nurses sa ospital nyo, Sa mga profesional, walang kasarian. Pumipili ka pa? dahil hindi mo gusto. Anong nangyari? Malungkot ka. Ayaw ko ng babaeng nurse na humahawak sa iyo. Hindi ikaw. Ang seloso mo naman. Sige na, seloso. Pangako, wala nang susunod. Bakit nasugatan ang kamay mo? Wala lang. Dapat maayos na gamutin ang mga sugat mo. Wala lang. Maliit lang, hindi naman sa gabal. Hindi humiga ka. Dahan-dahan lang. Tiyagain mo, matatapos din ito. Masakit ba? Gusto mo, hihipan ko. Naawa ka sa akin. Dahil lang iniligtas mo ako. Bakit ka sumabay sa akin sa pagtalon sa bundok? Kung namatay ka, wala nang magliligtas sa akin. Umalis ka, kukuha ako ng pain reliever sa doktor. Hindi kailangan. Ikaw ang pain reliever ko. Ginoonggong. Ako ang male nurse na nag-alaga sa inyo. Ako ang nag-asikaso sa sugat ninyo. Kung may professional na nurse naman, aalis na muna ako. Mas hindi masakit kapag nandito ka. Tumahimik ka. Ang sakit talaga. Sandalan lang kita. Tiyagain mo, malapit nang matapos. Yakapin mo ako ng mahigpit, masakit. Masakit. Okay lang. Sandali pa. Tapos na, kukuha ako ng tubig para sa iyo. Kakauwi mo lang, bakit may killer agad? Hulaan mo. Sino ang gustong pumatay sa akin? Hindi siya iyon. Takot pa yan sa langgam, paano magkakagusto pumatay? May narinig ka bang killer na umamin na pumatay? Hintayin mo. Kapag nagising si Tita Kin, mapapatunayan ang inosensya ko. At si Gu Huiyuan. Malamang siya ang killer. Impossible. Huwag mong isisi kay Huiyuan. Kapag nagising ang nanay ko, baka pumayag siya. Nung kami pa, ang ayaw niya. Ay tulad mong traidor na gagawin ang lahat para sa layunin. Trader ako. Para makuha ka, gagawin ko ang lahat. Kaya, huwag mo akong galitin. Ipaparamdam ko sa'yo. Kung sino sa amin ni Gu Huiyuan, ang tunay na traidor. Ginoonggong, nahanap na ang killer. Ma, sinabi ni Gongyan na si Gu Huiyuan ang killer. Hindi ako naniniwala ang bait niya sa akin, Ma. Magising ka na, please.
Hello. 1-1, samahan mo ako, please. Wei Yuan. Bakit ang dami mong ininom? 1-1, bakit ba si Gongyan? Ang lupit sa atin? Magkasama tayong lumaki, siya ang umalis sa iyo. Matibay talaga yon, 1 taon siyang nagtiis sa akin. Ang dapat mong pasalamatan ay si Gongyan. Kung sadyang sinaktan mo ang magulang ko, bakit kailangan pang humingi ng tulong kay Professor Lee? Huai Yuan, sabihin mo, totoo ba ang nakikita ng mata? 1-1, nagdududa ka ba sa sarili mong nakita? Hindi ko alam. Huwag mong isipin ng masyado. Hindi ka nagkamali, may utang na loob din ang mga magulang mo kay Gongyan. Siya ang unang gumawa ng masama, siya ay isang demonyong walang awa sa pagpatay. Huai Yuan, bakit mo sinasaktan ang sarili mo? Wala akong kwenta. Tama ang sinabi ng tatay ko. Umalis na ako sa kumpanya. Kahit ang pinakamagaling kong gawin, ang pagpipinta, hindi ko na magawa. Pero ayokong mawala ka. Ano ang gagawin ko? Huai Yuan, pasensya na. Kasalanan ko lahat. Sa tatay mo, wag mo na siyang kausapin ng masama. Alis ka ba sa akin? Hindi. Kung tunay na mahal ka ni Gongyan, pwede kitang ibigay sa kanya, pero natatakot ako. Natatakot akong iwan kanya ulit. Pasensya na, ito lang ang paan para mapigilan kita. Ayan. 1-1, ang bait-bait ko sa'yo. Bakit iniisip mo pa rin si Gongyan? Ginang, gising ka na, nararamdaman mo ba? Mas maganda kaysa kahapon. Tubig, gusto kong uminom ang tubig. Ginang, uminom ka, tatawag ako ng doktor. Kakagising lang ng pasyente, kailangan pang magpahinga. Pero maganda ang panahon ngayon, pwede kang magpaaraw. Salamat, Professor Lee. Ginang, mahigi 1 taon na. Ano ang gagawin? Naiinggit ako, iyon ang manugang kong si Ayan. Palaging mabait. At ang relasyon nila ni Xiaowan, napakaganda. Ayan, si Gongyan ba ang tinutukoy mo, ang ampon nyo? Hindi ba siya ang nagtulak sa'yo mula sa hagdan? Ano ang sinasabi mo, hindi ba totoo? Dahil dito, naghiwalay pa si Miss Nan at si Gongyan. Si Gongyan din, nasira pa. Ang kasal ni na Miss Nan at Gu Huaiwan. Magpapakasal siya kay Gu Huaiwan. Hindi pwede. Pahiram ng cellphone mo. Tatawagin ko sina Xiaowan at Ayan. Ipapaliwanag ko ang nangyari noon. Xiaowan, gising na si nanay.
Pumunta ka agad sa ospital. Mayroon akong napakahalagang sasabihin sa iyo. Busi si Boss Gong sa meeting. Pagkatapos ng kulong, papapuntahin ko siya agad sa ospital. Salamat ha. Tahan na po kayo, darating na sila agad. Si Xiaowan at Ayan, matagal na silang magkaibigan. Huwag hayaang isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Ang siyang sumira sa kanilang relasyon. Ma'am, umihip na ang hangin. Kukunin ko lang po ng kumot sa itaas. Kaya niyo po bang mag-isa dito? Sigpo, sige. Ay, halos isang oras na. Bakit wala pa si Xiaowan? Hindi na makapaghintay si nanay ni Xiaowan. Kailangan kong linawin sa iyo ang nangyari noon. Si Guhuayuan ang nagtali sa akin sa rooftop. Nang dumating si Ayan, kalahati na lang ang natitirang lubid. Hinala ko, ang gamot ng katay mo ay pinalitan din niya, as sinabi pa niya noon. Wanwan, gising na si tita, bilisan mo pumunta sa ospital. Ma, sandali lang, malapit na ako. Tita Kin. Nasaan ang pasyente? Nasa hardin, nagpaaraw. Salamat. Paumanhin. Tita Kin. Tita Kin. Tumigil ka. Umalis ka dyan. Ma, si Gongyan na naman ito. Hindi ka pa umaalis? Hindi talaga ako nang dumating ako doon. Nahulog na si Tita Kin. Kung gayon, sabihin mo sa akin. Bakit tuwing nasasaktan ang nanay ko, nandyan ka palagi? Hindi ako. Umalis ka na. Kahit magising ang nanay ko, ayaw kanyang makita. Layas, Hindi mo ba narinig? Pinapalayas ka ni Wanwan. Ikaw ba ang takot na mabunyag ang katotohanan kaya bago kami dumating? Tinulak mo si Tita Kin. May ebidensya ka ba? umalis ka. Tumayo ka. Isasangkot mo na naman si Huayuan. Mga kamag-anak. Gising na ang pasyente. Huwag kayong mag-alala masyado. Doktor, kamusta po ang nanay ko? Sa ngayon, medyo matatag naman ang kalagayan ng pasyente. Ma, Gusto lang ng pasyente na makita kayo at si Gongyan. Halika, sumama ka sa akin. CJ. Ang sarap makita kayo. Bakit hindi man lang nagalit si nanay nang makita si Gongyan? Kahit konti. Tita Kin, kumusta po ang pakiramdam niyo ngayon? Mabuti naman. Medyo sumasakit lang ang ulo ko. Ma, hindi mo na ba siya kilala? Siya, yung... Si Ayan to. Hayop ka. Nagalit ka na naman ba kay Xiaowan? Tita, paano ako mag-aalboroto sa kanya? Nagkakamali lang si Wanwan sa akin. Mali. Kakaiba ang lagay ni nanay. Ma, wala ka bang naaalala? May nakalimutan ba ako? Naalala ko, malapit na ba Ang kasal ninyo, dahil kaya ako hinimatay. sa paghahanda ng kasal ninyo? Nasaan ang tatay mo? Saan siya pumunta? Si tatay. Ay, dito, may inasikaso po muna siya. Ganito na lang po, tita. Kakagising mo lang. Bibili muna kami ni Wanwan ng mga kailangan mo. Magpahinga ka muna. Yemem.
Nadapa ang pasyente sa bandang hippocampus. Kaya nagkaroon siya ng temporary memory loss. Pero bumalik ang memorya niya sa isang taon ang nakalipas. Marahil, napakahalaga ng panahong iyon para sa kanya. Kaya, ibinalik ng utak niya ang memorya mula noon. Makakaalala ba ulit si tita? Depende yan sa katawan ng pasyente. Baka bigla na lang sa isang tao o pangyayari. Bumalik ang memorya niya. Possible yon. Huayuan, hindi ka ba papasok para bisitahin si nanay? May emergency sa opisina. Asikasuhin ko muna. Di ko alam kung totoong emergency o takot lang pumasok. Ma, Ikaw, bakit mo hinahawakan ang kamay ni Xiao Wan? Kahit kuya ka niya sa paningin niya, dapat malimitasyon ka. ma, hindi kasalanan ni Huayuan yun. Paumanhin po, tita. Mag-ingat ako sa susunod. Gaga ka. Paano kung magselos si Ayan? Ma, hindi na ako magpapakasal kay Gong yan. Ano, hindi pwede. Nanay, hindi kami bagay kami. Ngayon mo lang sinabing hindi kayo bagay. Ilang taon na kayong magkasama. Huayuan, bilang kuya mo. Kausapin mo naman ang kapatid mo. Magkasama kayong lumaki. Hahayaan mo lang bang maghiwalay silang dalawa? Nanay, medyo komplikado ito. Paano ako makakapagpalamig ng ulo? Gusto niyo bang galitin ako? Tita Kin, Nakakainis talaga. sige na. Sa totoo lang, hindi naman komplikado ang bagay na ito. Nakipaghiwalay lang talaga ako, wala nang iba. Sino bang lalaking maloloko yan? Ikaw talaga, dati umiyak ka, nagwawala, nagpapakamatay. Pinilit mo akong pumayag na magkasama kayo. Ngayon naman ikaw ang may iba. Wala akong iba. Hindi ko na lang siya mahal. Babaeng manloloko. Sinisiraan mo ako. Tita Kin, nagsasabi lang kami ng totoo, di ba? Manluloko talaga siya. Tumahimik ka. Tita Kin, tingnan mo, ayaw na sa akin ni Wanwan. Ano na ang gagawin ko sa buhay? Huwag kang mag-alala, nandito ako ang bahala. Ang bait-bait mo, siguradong magkakasama kayong muli. Salamat, Tita Kin. Huwag kang mag-alala, ang bagay ninyong dalawa, ako ang bahala. Magkakasama kayong muli. Matanda ka na, bakit hindi ka pa namatay sa pagkahulog? Gawin mo ito para sa akin. Tapos ka na sa tawag? Hindi kita naistorbo, no? May emergency sa kumpanya, kailangan kong asikasuhin. Pasensya na, hindi maganda ang kalagayan ng nanay ko ngayon. Hindi siya dapat masyadong ma-stress. Dahan-dahan nating ipapaunawa sa kanya ang tungkol sa atin. Maliit na bagay lang yan, ang mahalaga nagising na si tita. Dapat masaya ka, di ba? Presidente Gong, yung killer, handa na siyang magsabi ng totoo. Ikaw, wala kang modo, bitawan mo ako. Saan mo ba ako dinadala? Alin Raksan, ang peking mukha ni Guhuayuan. Ikaw talaga, sa ganitong kakaibang lugar, ikaw lang ang makakahanap. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan dito. Kahit napasaway ka pa. Hahanap lang ako ng magandang gintong hawla para sa'yo. Ipinagkandado ka sa loob. Ang ganyang kabaliwang bagay, ipaubaya na lang natin sa iba. Kanina, ikaw at si Guhuayuan ay nandoon. Magkayakap at maghalikan, parang wala lang ba akong naririto. Are, bitawan mo ako. Nanwan, may hangganan ang aking pasensya. Aalis ka na agad? Ayaw mo bang marinig kung ano ang sasabihin niya? Sabihin mo, si Guhuayuan ba ang nagsugo sa'yo? Hindi ko alam. Kung hindi ka magsasabi ng totoo, maghanda ka sa mga susunod na mangyayari. Sabihin mo, Ano ang pinagkaiba nito sa pagpilit sa pamamagitan ng pagpapahirap? matigas talaga ang buto mo. Kung hindi ka didiinan, hindi ka magsasabi ng totoo.
Boss Gong, kung magsisinungaling ako sa iba, dapat dagdagan ang bayad. Ano ba ang pinagsasabi mo? Kahit pisilin mo ako hanggang mamatay, hindi ba ito ang totoo? Hindi ba ito ang iyong panlilinlang? Boss Gong, ano ang gagawin natin sa taong ito? Kung hindi siya marunong magsalita, huwag na siyang magsalita mula ngayon. Opo, 1-1, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. 1-1, Umalis ka. mas pinaniniwalaan mo pa ang isang estranghero kaysa sa akin. Umalis ka na. Kung gusto mong umalis, daanan mo na lang ang katawan ko. Huwag mong isipin na hindi ko kaya. Bakit? Bakit umabot tayo sa ganito? Ma, nakapag-empack ka na ba ng mga gamit? Nasaan si Ayan? Ilang araw ko na siyang hindi nakikita. Abala siya. Ako ang sasama sa inyo pa uwi. Hindi. Gusto ko ang manugang ko ang sumundo sa akin pauwi. Tawagan mo siya. Sino ang nagsabing magiging aso kung hahanapin ako? Pumunta ka sa ospital. Sunduin mo ang nanay ko para umuwi. Kung ayaw mo, huwag na. Kapag humihingi ng tulong, dapat may tamang asal. Iniisip ka ng nanay ko. Pwede bang sunduin mo siya sa ospital? Pakiusap. Hintayin mo ako. Ayan, mamaya huwag kang aalis. Ako ang magluluto ngayon. CJ, Ma, kailangan mo pang magpagaling. Huwag kang masyadong mapapagod. Tita Kin, ako na ang magluluto. Ako ang bahala. Ang paborito mong alimango. E di kakain ako ng marami. Aray, Ano ang nangyari? 1-1, buksan mo ang pinto. Tumalon tayo kasama si Tita Kin. May sira ang preno. Ikaw, ako na ang bahala. Talon na. Hindi pwedeng iwan si Ayan. Ma, bilis. Wala ng oras, talon na. Ayan. Gungyan, Ayan. Okay ka lang. 1-1. Totoo, hindi kita niloloko. Ayan. Gungyan. 1-1. Dosi, baka nabunggo ang ulo niya. normal ang emergency response. Gagaling din ginunggong. Mild concussion lang. May mga gasgas din sa katawan, pero okay naman. Magpahinga lang sa bahay. Salamat, Doc. Boss Gong, may nakitang problema sa preno. Gets ko na. Lumabas na ang resulta sa kotse ni 1-1. May ginawa sa preno. Tita Kin. Para safe, sa amin muna kayo tumira. Sage, Hindi na. hindi na ito panahon para magtampo. Ma, sa bahay nila, hindi rin siguradong safe. Xiaowan, tandaan mo. Kahit lahat ng tao sa mundo ay magtaksil sa'yo, si Ayan ay hindi. Ano? Hindi ka na rin makikinig kay Tita Kin? Saan ka pupunta? Dito ang master bedroom. Aalagaan kita sa katabi kong kwarto.
Hindi, malapit na kayong ikasal ni Ayan. Hindi bagay na magkahiwalay pa kayo ng tulog. Tigilan mo, hindi ako titira sa kwarto niya. Ay, tay, ayaw makinig ng anak natin. Anong gagawin? Pupunta ako sa'yo. Ma, drama mo naman, iyak, sigaw at patayin. Pwede mong gawin yan, ako hindi. Ay, itay, ay. Pupunta ako sa'yo. CJ, tama na, ako na ang matutulog. Ako na sa master bedroom, okay na? Alis na kayo. Ikaw sa kama, ako sa sofa. Ako ba ang inaalala mo o ang sofa? Hoy, sa kama ka na matulog. May sugat ka pa, nagmamagaling ka pa rin. Sa kama o sa sopa, mamili ka. Ihulog mo ko. Inaantok na ko, matutulog na ko. Sige na, isipin na lang natin na iniligtas niya kami ni Mama ngayon. Hayaan nating makatulog siya ng mahimbing. Ayan, di mo kailangang. Gumising ng maaga para bumili ng seafood. Para lang sa seafood konggi ni Xiaowan. Tita Kin, alam mo namang maarte si Wanwan. Pag hindi sariwa ang seafood, di niya kakainin. Tingnan mo. Di mo ba alam na dapat sariwang seafood ang gamit sa congee? Yung frozen na to, matigas ang laman, di masarap yan sigurado. Gumyan. Nakikiusap ako, pwede bang mas masama ka ng todo? Narinig mo yung pinag-usapan namin ni Ayan sa kusina. Hindi. Huwag kang magsinungaling. Mabay sa'yo si Ayan, huwag kang magmaldita. Maghanda ka na lang para sa kasal. Pag-usapan natin yan mamaya. Kung iwanan mo si Ayan, magiging pagsisisi mo yan. Bakit ba si Mama pagkatapos magising? Laging kakampi kay Gongyan? Ma, may tinatago ka ba sa akin? Tita, totoo man ang amnesia mo o hindi, dapat kang mamatay. Anong gagawin mo? Tumayo ka. Anong ginagawa mo? Tinangka niyang itulak si Tita Kin sa hagdanan. Ma, ganito ba talaga ang nangyari? Bigla na lang, paglingon ko. Nakatayo na si Huaywan sa likuran ko. Di ko alam ang nangyari. Tinutulungan ko lang si Tita. Pinapalayas yung insekto sa balikat niya. Wanwan. Paano niya nasabing ganon ako? Palagi kang nagdududa, nakakasagabal yan sa pagpapagaling ni Mama. Umalis ka na. Bahay ko to. Eh di aalis na lang kami ni Mama. Sandali. Ako na ang aalis, kayo na lang ang manatili.
Ang basura, sa basurahan dapat. Ganon din ang tao. Di kita palalampasin. Ipapakulong kita. Papasukin mo na si Ayan, may sugat pa siya. Siya ang nagpilit na umulan. Bakit mo siya pakialaman? Siya ang punot dulo ng pagkamatay ng tatay at pagkakahimatay ni mama. Ngayon, patuloy pa rin siyang umaatake kay Waiwan. Huwag magpadaig sa awa. Gongyan, ano ba talaga ang gusto mo? Gongyan, ikaw. Bakit ang init ng katawan mo? Kumusta? Huwag nang galawin ang sugat ng pasyente. Kailangan niyang magpahinga ng maayos. Salamat, Doc. Xiaowan, sa harap ni Ayan, huwag sobrahan ang pag-aarte. Ma, ang kabaitan niya sa'yo ay peke lang. Gusto niya lang mapababa ng iyong bantay para may pagkakataon siyang gumawa ng masama. Hazel, ano na nagbabalang ko? Mali ang pagkakaintindi mo kay Ayan. Bakit hindi pa rin bumababa? Uminom ng gamot. Ayoko. Makinig ka. Pakisuyo naman. Paano kita papaniwalain? Uminom ka na ng gamot. Ayoko. Eto, kakainin mo ba? Kakainin mo ba to kung may asukal? Kainin mo na. Huwag mo akong itulak. Matanda na, ayaw pang mamatay. Hinahamon mo ako? Ang ibang tao, dapat tuluyang mamatay para matapos na ang problema. Ma, hindi ba't nahihirapan kang makatulog? Ang kandilang ito ay nakakatulong sa pagtulog. Makakatulong ito sa kalidad ng iyong pagtulog. Ang bango ng amoy. Tita Kin, inumin mo muna ang gatas bago matulog. Sage. Kamakailan, si Guho Iwan sa black market ay nakabili ng bagong gamot na inegatibo 3. Kapag sinunog sa mataas na temperatura, magkakaroon ito ng epekto ng pagkahilo o kahit pagkalito. Mag-uusap kayo, aalis muna ako. Bantayan niyo ng mabuti si Guhuayuan. Sige, alam ko na. Magtrabaho ka ng maayos.
Inumin ko ang gamot, sisindihan ang kandila, tapos matutulog. Tita Kin, Ay, may problema ba? Tita Kin. Alam kong peke ang pagkawala ng memorya mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tita Kin, ang kandilang inihanda ni Nanwan. Inihanda ni Guhuayuan. May sangkap na nakakahalusinate ang kandila. Delikado ang kalagayan mo ngayon. Tita Kin, kailangan ko ang tulong mo para mahuli si Guhuayan. Maniwala ka sa akin. Para mahuli si Guhuayuan, maniwala ka sa akin. Ano ang gusto mong gawin ko? Nakatira ka na sa magandang bahay. Bakit gusto mo pang pumunta sa nursing home? Nanay, makinig ka kay Philly. May professional na caregiver ang mag-aalaga sa iyo doon. Para mas mabilis kang gumaling. At kasama mo rin ako. Ayan, ingatan mo ang sarili mo. Huwag kang mag-alala, Tita Kin. Mag-iingat ako. Saka, kasama ko pa si Wanwan. Sakay na. Kumilos ng tahimik ang gamot. Kailangan lang itong sunugin sa loob ng 7 araw. Ngayon, ang ika-7 araw. Nang pagbibigay ko ng scented candle kay Nanwan. Hindi ka namatay sa pagkahulog at pagtapon sa hagdan noon. Ngayon, tingnan natin kung paano ka makakatakas. Sino ka? Ano ang gusto mo? Ikaw pala. Ako na. Na-expect ba ang lahat? Ikaw ba ang gumawa sa mga magulang ko noon? Ikaw ang gumawa sa mga magulang ko noon? Dapat mamatay ang pamilya ninyo. Ipasa sa pulisya. Dalhin na. Hindi ba't kasama mo si Tita Kin sa nursing home? Hindi pa rin ako mapalagay. Bumalik ka na lang sa bahay para tingnan. Pumapayag lang ako sa nanay ko. Gusto kong kumuha ng litrato sa baba tapos alis na ako. Pero sa bagunahe sa ikalawang palapag. May mga anino. Gungyan, gumising ka. Gungyan. Boss Gong, hindi ka bakal. Sinabi ng doktor. Kung hindi ka magpapahinga, masisira ang kamay mo. Nasaan si Wanwan? Kumusta na si Guhuayuan? O manhin, si Guhuayuan ay nakatakas habang papunta sa istasyon ng pulis. Pero naglabas na ng warrant of arrest ang pulisya. Naniniwala akong mahuhuli siya sa lalong madaling panahon. Dagdag pa, nadagdagan ang seguridad sa bahay. Tiyak na hindi magkakaroon ng anumang masamang mangyayari kay Miss Nan at kay MRS Nan. Ilang araw na siya kulog? 3 araw. Pumunta ba si Wanwan? Abala sa trabaho, si Miss Nan ngayon. Pupunta siya kapag may oras siya. Talagang walang utang na loob na maliliit na maputi ang mata. Ayan, Tita Kin. Bakit ka nandito? Nasaan si Wanwan? narinig ni Xiaowan na nagising ka na. Espesyal na niluto para sa'yo ang sabaw ng buto. Hindi siya pumunta. Kamakailan, kahit medyo abala siya, pero sa puso niya, naaalala ka pa rin niya. Halika. Tita Kin. Tita, itong sabaw talagang ginawa ni Wanwan. Pag nagluluto siya, hindi siya naglalagay ng dahon ng sibuyas. Tita Kin, sabihin mo sa akin ang totoo. Ayaw ba niya akong makita? Ayan, hindi ganyan ang iniisip mo. Kailangan lang niya ng kaunting panahon. Tita Kin, pakisabi mo kay Wanwan. Maghihintay talaga ako para sa kanya. Sige. Ginawa ni President Gong para sa inyo ang lugaw na may seafood.
Bakit ikaw? Anong lugaw na may seafood? Lumabas ka. Alice! Manager Nan, uwi ka ba mamayang gabi? Kakasimula lang ng bagong proyekto, kailangan kong bantayan. Pero 1 linggo ka nang hindi umuwi sa bahay. Kahit may lounge ang kumpanya, hindi rin maganda ang tulog mo doon. Umalis ka na, hindi mo na kailangang samahan akong mag-overtime. Nagaway kayo ni President Gu. Huwag mo nang banggitin ang taong iyon sa hinaharap. Ang dami mong salita, ayaw mo na bang umuwi? Nasaktan ko ng lubusan si Gongyan, karapat-dapat pa ba akong magmahal sa kanya? Si Awan, Ma! Bakit ka nandito? hanggang kailan mo balak magtago? Araw-araw kang hinihintay ni Ayan sa ospital. Halos maging bato na siya sa paghihintay. Hindi ako nagtatago. Kung mahal mo pa si Ayan, magsama kayo ng maayos. Huwag mo nang sayangin ang panahon. Ma! Pakiramdam ko, may pagkukulang ako sa kanya. Sa mga nakaraang taon, habang tinitiis niya ang aking maling akala sa bahay ni Professor Lee, nagtiis siya ng walang reklamo. Ang maibibigay ko lang sa kanya ay iba't ibang uri ng sakit. Sa mga taong ito, kailan ba siya hindi pumayag sa iyo? Ikaw ay palaging isang desisibo at matapang na babae. Bakit ngayon ay naging takot-takot ka na? Natatakot ako ngayon. Hindi ko alam kung ano ang tamang gawin ang tama. Basta hindi ka susuko, hindi kayo maghihiwalay. Bukas na ang araw ng kanyang paglabas sa ospital. Sa pagkakataong ito, kaya mo bang hawakan ng mahigpit ang kanyang kamay at hindi bibitawan? Ayan, binabati kita sa wakas ay nakalabas ka na sa ospital. Masyadong formal. Ayan. Mahal kita. Masyadong direkta to. Ayan, naimis kita. Tayo. Ayan, ako. Ayan. Ayan, hindi mo ba talaga ako gusto? Ayan. Ayan. Iiwan mo ba ako? Hindi ba ikaw ang ayaw sa akin? Gusto kita ng todo. Paumanhin. Ako ang nagkamali. Bakit hindi ka nagsasalita? Ayan, ako, nagluto ako ng maraming masarap para sa iyo. Ipapakita ko sa iyo. Tara na. Nakainom ka ng kalahating boat ng red wine. Kalahating bote lang. Halika, tuloy pa natin.
Alam mo ba kung sino ako? Ayan ang Ayan na mahal ko. One. Nakakatakot ka. Hindi naman ako tatakbo. Malapit nang maluto ang seafood congee natin. Sa hinaharap ang mga ganitong mabibigat na gawain. Ako na ang bahala. Manager Nan, ikaw at si Boss Gu. May bago ka na. Bago at dati rin. Kaya ba ito, matagal na muling pagkikita? Nagpropose na ba sa iyo ang kuya mo? Kakabati lang namin. Mukhang malapit na ang magandang balita. Manager Nan, mauna na ako. Sa pagkakataong ito, hindi ko napakakawalan. Guhuayuan, paano ba maaalis ang time bomb na ito? Paano mo ba ako ipapakasal? Ikaw ba ang magpapakasal o ako? Ang mga bagay na ganito, hindi pwedeng itanong ng maaga sa babae. Pero, okay lang sa akin kung ikaw ang magpapakasal sa akin. Swerte mo naman. Gungyan, kumusta ka? Ayos ka lang ba? Okay lang, gasgas lang. Ayos lang. Hindi ba? 2 araw, 3 gabi, dumarating ka. Huwag ka na lang umalis sa ospital. Salamat, Doc. Ang dami mong nasusugatan nitong mga nakaraang araw. 1. Bigyan mo pa ako ng konting oras, magiging maayos din ang lahat. May time bomb na si Guhuayuan. Magiging maayos nga ba talaga? Tigil na, Gungyan. Tumigil ka na. Gungyan. Huwag na kayong mag-away. Napanaginipan mo? Iyan, baka si Guhuayuan. Palagi tayong tinututukan sa dilim. Matulog ka na. Matagal ko nang iniisip, siguradong sinusundan niya tayo palagi. Kaya nilalaman na walang kifi sa lugar na nilalakaran natin. May mga bagay na hindi mo dapat alalahanin. Ako na ang bahala, okay? Sa pagkakataong ito, hindi kita pababayaan na mag-isa kang magdala ng mabigat. Gungyan, sasabihin ko sa'yo, kung sakaling saktan mo si Wanwan, ako ang unang hindi papayag. Huwag kang mag-alala, hindi mangyayari yon. Kaya yan, 100% ang tiwala ko. Pero si Wanwan, kailangan mong pagalitan. Palagi niyang inaapi ang mabuting manugang ko. Sabi nga, kapag biyanan ang tumingin sa manugang, lalong kumitingkad ang ganda. Tita, ang bait mo kay Gungyan. Baka mainggis si Wanwan. Huwag kang magsalita ng ganyan.
Gustong makipagtaguan sa akin? Halika. Dahan-dahan tayong maglaro. Kinausap ko ang mga katrabaho niya. Sabi nila, maaga nang umuwi si Wanwan. May pag-ingat si Xiaowan. Sa importanteng okasyon na ito, siguradong hindi siya mahuhuli. Sayang naman, hindi ako makakapunta sa proposal. Gu Huaiyuan, hayop na mukhang tao. Ikaw ang tinutukoy ko. Ang lahat ng ginagawa ko ngayon, nararapat na parusa sa inyo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ang tatay ko ay pinatay ng tatay mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako naging ulila. Impossible. Ang tatay ko, buong buhay niya ay matino kumita. Hindi siya mamamatay tao. Narinig mo na ba ang pangalang Yuan Wenwei? Di ba siya yung magagawang na trabaho na walang pahintulot sa konstruksyon? At namatay sa pagbagsak. Ano ka ba? Hindi siya nagtrabaho nang walang pahintulot. Ginawa lang niya yon para sa counting overtime pay. May patakaran ang tatay ko pagkatapos ng oras ng trabaho. Hindi pwede magtrabaho na walang pahintulot ang mga magagawa. Si Yuan Wenwei, sarili niya ang may kasalanan. Tumahimik ka. Ikaw ang anak ni Nanzenhua. Siyempre kakampi mo siya. Ngayon, papakitaan kita kung ano ang pakiramdam ng masaktan. Wanwan, Gungyan, Huwag kang gagalaw. pakawalan mo si Wanwan. Wala kang karapatang makipagnegosasyon sa akin. Lumuhod ka. Gungyan. Sage. Huwag mo siyang saktan. Luluhod ako. Gungyan. Gapang ka rito. Huwag. Ayong dalawa, talagang kahabag-habag. Gu Huaiyuan, kung mahawakan mo lang siya ng isang buhok. Gagawin kitang mas masahol pa sa pagkamatay. Gungyan, hirap ka na nga sa sarili mo ngayon. Nang babanta ka pa sa akin? Gungyan. Mas mabuti pang isipin mo kung paano alagaan ang sarili mo. Kung hindi, papanoorin kitang mamatay siya sa harap mo. Kung may problema ka, sa akin ka lumaban. Huwag mong saktan ang inosente. Inosente siya? Kung hindi siya bumalik, kung hindi niya sinira ang kasal natin, mag-asawa na sana tayo noon pa. Matagal na kitang pinahirapan, alam mo ba? Kaya peke pala ang aksidente noon. At ang kamay mo, hindi dahil sa kinasira. Gu Huaiyuan. Ngayon, hindi ka na makakatakas. Ngayon, magsasama tayong mamatay. Gungyan. Kumusta ka? Hintayin mo ako, babalik ako para patayin ka. Sa amin, si Wanwan. Ngayon, nakuha na niya ang pag-ibig na gusto niya. Pero, lalabas ba talaga si Gu Huaiyuan? Nandito si Ayan, di na importante ang mga yan. Hala, amoy pag-ibig na yan. Sige na, magpursige kayo para maging ninang na ako agad. Pinaaasikaso mo na ang kasal, pati na ang anak. Wanwan, magkaanak na tayo. Huwag na kayong magsismis, okay? Ano nang pinag-uusapan nyo? Bakit ka pumasok? Ito yung... Huwag mo nang mawawala ulit. Ayan, ako ang may kasalanan sa'yo. Araw ng kasal natin to, huwag sanang may mangyari. Pagkatapos ng araw na to, matatapos na ba ang lahat? Sigurado yan. Nandiyan na ang babaeng ikakasal. Ang ganda-ganda. Ayan, pangarap ko mula bata na magpakasal sa'yo. Nag-away tayo, nagkaintindihan at kahit na.
Naisip kong patayin ka. Buti na lang. Nandyan ka pa rin, naghihintay. Sabi nila, kahit gaano kaganda ang pagsasama, 79 beses sa buhay. Gusto mong maghiwalay. Ang hiling ko lang, ang natitirang isa, ay yung hindi tayo maghiwalay. Ang suwail kong anak, ikakasal na rin. Ikaw na ang bahala sa kanya. Nanay, mamahalin ko si Wanwan, alagaan siya. Hanggang sa pagtanda. Ipapahayag ko na. Sandali. Sino to? Gusto mong magpakasal? Humingi ka ba ng pahintulo sa akin? Magpapakasal kayo? Bomba? E di sabay-sabay tayong mamatay. Guhayuan, ang daming buhay dito ngayon. Hindi mo kayang panagutan. Kung ayaw mong masama ang lahat. Sige. Patayin mo siya. Guhuayuan. Noon, pinalitan mo ang gamot ni Zhenhua. Pinilit mo akong magpakamatay. Ngayon, ganito ang paraan mo para takutin kaming lahat. Akala mo makakalaya ka? Tumahimik ka. Matanda ka na. Wala kang karapatang magsalita dito. Gawin mo na. Sabi ko, gawin mo. Kung ayaw mo talaga, huwag kang magalit kung maging malupit ako. Ikaw ang dapat sisihin. Ito ang sorpresa ko para sa'yo. Hindi. Imposible. Paano nangyari ito? Huwag kang gumalaw. Officer, ito lahat ay mga krimen ni Guhuayuan sa mga nakaraang taon. Fang Shiyuan, tinalikuran mo ako. Boss Gong, lahat ay ayon sa utos mo. Tapos na. Hindi ko kayo palalampasin. Okay na, mabuti naman, halik. Halik, halik, halik. Wanwan. Wanwan. Tita, magpahinga ka muna. Matagal nang malakas ang katawan ni Wanwan. Bakit bigla na lang siya hinimatay? Sabi ni Guhaywan, hindi niya palalampasin si Wanwan. Baka naman. Doktor. Doktor, kumusta ang anak ko? Asawa mo ba siya? Ako. Maligayang bati, magiging ama ka na. Anong ginagawa mo diyan? Pasok ka na at tingnan mo si Wanwan. Sige na. Wanwan. Ang natitirang buhay mo, ipagkatiwala mo sa akin. Ngayon may dagdag ka pang trabaho. Super Daddy. Si Awanan, mabait ka, ay sige. Malapit na matapos. Honey, tulungan na lang kita. Mausok sa kusina, labas ka na. Umupo ka. Pero gutom na si Awanan, hindi pwedeng magutom ang bata. Hindi. Mas mabuti pang magutom ang bata kaysa sa asawa. Malapit na maluto ang pagkain, umupo ka lang dyan.